Good morning po mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Wednesday, April 16, 2025 at muli sa ating daily devotion dito sa ating God's Morning. Tayo po ay muli itutuhay sa salita ng ating Panginoon Diyos. At ito po ay mula o hango sa Matthew 21:43 at pamagatan natin ng From Privilege to Purpose, Bearing Fruit for God's Kingdom. At sa ating pong pagbabasa at ating paunang pananalangin, tayo po ay sasamahan at pangunahan ng aking partner ngayong araw na ito. God's morning mga kapatid. Sabi nga po sa Mateo 21:43, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibigay sa mga taong tapat na naglilingkod sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa pagkakataon na ipinagkaloob mo sa amin. Panginoon, proteksyon po aming hiling kung sa araw na ito. At ganoon din po, Panginoon, proteksyon po aming hiling para sa mga maglalakbay mula sa kanilang trabaho, papunta sa kanilang mga probinsya or sa kanilang tahanan. Proteksyonan niyo po ang aming mga anak na si Kyle, manggagaling sa kanyang dorm, pauwi dito sa aming tahanan, at si Casey at ang kanyang mga pinsan magagaling sa Santa Rosa. Nawa, Panginoon, ang mga batang ito ay makarating ng ligtas sa aming tahanan. Ganon din po ang mga lahat ng maglalakbay pauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat po sa proteksyon at pagkakaloob sa bawat isa. Ganon din po, Panginoon, maraming salamat po sa patuloy na pagmamahal na pinagkakaloob mo sa amin, Panginoon. Sa knowledge at wisdom upang maunawaan namin ang iyong mga salita. Gusto mga sabihin sa amin, Panginoon, upang may sa pamuhay namin ang lahat ng ito. Maraming salamat po. Ganun din po, Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan. Ang lahat po ng ito ay aming itinataas sa inyong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sabi nga, parang tila nakakatakot, yung ating binasa. Pero ito po ay nasulat ng Panginoon at binanggit ng Panginoon. Ito po ay isang, sabi nga, ay mahalagang paalala, no? O mensahe tungkol sa responsibilidad ng mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo, ng mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ay isang pribilehiyo. Sabi nga, ang ating paglilingkod sa Panginoon ay pribilehiyo. At dito po sa ating binasa, nasabi ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo, no? Ay maaring magmukhang, sabi nga, ay nakakatakot, ngunit sa katunayan, ito ay isang paggising o panawagan na tayo ay ginigising ng Panginoon. Isang paalala na ang tunay na pag-aari o nagmamayari ng kaharian ay hindi nakasalalay sa ating posisyon o sabihin natin pribilehiyo, kundi ito po ay sa ating pagiging produktibo. O paano nga ba tayo nagbubunga? Ano nga ba ang bunga na nasa atin? Hindi ito tungkol sa pag-alis ng Diyos sa atin, no? At kung ating literal na titingnan, mukhang parang gano'n, Ngunit ang kaharian ng Diyos ay hindi isang pisikal na lugar na maaaring nating maiwala natin o mawala sa atin. Hindi po siya gano'n dahil ito ay spiritual. At ito ay tungkol sa impluwensya ng Diyos sa ating buhay, sa ating mga kilos, at sa ating mga gawa. Hindi rin ito tungkol sa pag-alis ng ating karapatan bilang isang Kristiyano. Malinaw po yan. At ang pagiging Kristiyano ay hindi isang titulo o posisyon na maaari nating, nasabi nga natin, na ay maaari nating maiwala. Ito ay isang relasyon sa Diyos na namamalagi. Ang talatang ito ay tumutukoy sa responsibility. Sabi nga, ang lahat sa atin, nung tayo nakakilala sa Panginoon, binigyan na tayo ng responsibility ng Panginoon. Sa bawat yugto, bawat araw, meron tayong responsibilidad. Mga tao na ipinapakita sa atin, mga opportunity na inalalatag sa atin, maraming opportunity. Sabi nga,
ito ay mga pangunahing responsibilidad nating mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, ang ating mga responsibility ay nakabatay sa kanyang utos at halimbawa. Narito ang mga pangunahing tungkulin ng kasulatan. At ito yung ating pagtutuunan ngayon patungkol dito sa ating tinatalakay. Sabi nga, ito yung una, ito po yung responsibilidad natin na pagpapahayag ng mabuting balita o sa iba sinasabi nga ay evangelism. Ang pagsasabi ng magandang balita ng kaligtasan ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi lang para sa mga pastor o mga espesyal na tinawag. Ayon sa Bible, lahat ng Kristiyano o lahat tayo na nakilala sa Panginoon ay tinawag para sa misyong ito. Halimbawa, sa Isaiah 6 verse 8, sinasabi ng Diyos, sino ang sa akin ay susuguin? Sige po, tunghayan po natin yon, yung Isaiah 6 verse 8. At narinig kong ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, sino ang aking ipadadala? Sino ang magpapahayag para sa atin? Sumagot ako, narito ako ang inyong sinugo. Amen. So, ito yung pag-ako. Sabi nga, tayo na tinawag ng Panginoon, tayo yung gagamitin ng Panginoon. Hindi ito optional. Walang Kristiyanong maaring mag-excuse na wala silang calling, di ba? Kaya nga po, ito ay isang utos ng ating Panginoong Jesucristo doon sa Great Commission. Alam naman po natin yon, Mateo 28:19-20. Sige po, basahin na rin natin para paalala po. Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa, bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. 20. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Amen. So, sabi nga ay yan ang mission natin, the Great Commission, ang dakilang utos ng ating Panginoon Diyos na ating bautismuhan, palagana ang salita ng Panginoon Diyos sa ating bayan, sa ating mga tao na nakakalubilo. Ikalawa, pagtulong sa ibang sumusunod kay Kristo o yung discipleship. Sabi nga, tayo ay natuto, tinuruan, ibahagi natin sa iba. At ang discipleship ay ang paglago bilang tagasunod ng ating Panginoon Hesus at pagtulong sa iba na lumago rin. Kaya nga, ito ay ang ating pagtutulungan. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagtuturo ng doktrina, kundi ang paggabay sa praktikal na pamumuhay ayon sa salita ng Panginoon Diyos. Dahil nga sabi nga, isang halimbawa niyan doon sa talata ng Matthew 4 verse 19. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao. Amen. Yung sinasabi nga ay fishers of man, no? Ang Panginoong ating Jesus ay tinawag ang kanyang mga alagad na maging fishers of man o maging mangingisda ng mga tao na nangangahulugan ng aktibong pag-akay sa iba sa kanya. Kaya kung mapapansin po natin, yan po ay panawagan sa ating lahat. Be fishers of man. Minsan, sa buhay natin, ay madalas ang inisip natin ay pagtulong. Binibigyan natin ng pera, pero hindi natin tinuturuan silang mamingwit. Kaya nga, ang buhay ay naghihirap at hindi natin maintindihan kasi ang ating pangunawa ay kulang upang matulungan ang tunay na nangangailangan. Ito po ay kailangan ng sakripisyo. At kung sabi nga, ang hirap kasi magturo, bigyan na lang natin ng pera, parang gano'n. Hindi po. Yan po ay binibigyan tayo, tinuturuan din tayo ng Panginoon upang maging pagpapala sa iba sa pamamagitan ng hindi na sila nagiging dependent sa atin. Ibig sabihin nakalalaya sila na kung sakaling tayo man ay mawaglit o mawala o sa kanila ay sila ay nagpapatuloy, especially sa paglago sa Panginoon o patuloy na pagkilala at pagsunod sa mga utos ng Panginoon sa bawat buhay at bawat landas na kanilang tinatahak dito sa mundong ito habang tayo nabubuhay. At ito ay nangangailangan ng
ng sakripisyo. Ano ho, mga kapatid? Kasama rito ang pagtanggap ng pagsunod natin sa ating Panginoong Kristo. Ito po yung mga hulugan ng pagtalikod sa makamundong kasiyahan. Sabi nga sa atin ng Luke 9 verse 3. Luke 9 verse 3. Sila'y pinagbilinan niya, huwag kayong magbabaon ng anuman sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, bag, tinapay, salapi o bihisan man. Amen. Ito po yung yugto na kung saan ay tinanong ng Panginoon, no? O sabi ng Panginoon, follow me, sumunod ka sa akin. Ito ay nagpapatungkol sa napakagandang analogy na kung saan ang Panginoon ay nagpapakita na hindi natin kailangan na maging handa, no, pagdating sa bagay na kung saan tayo ay tinatawag ng Panginoon Diyos. Minsan ito ay isang nagiging hindi naman natin sinasabing maging reckless tayo. Subalit na parang sabi nga ay walang direksyon kasi God is in order. Ano? Pero ang sinasabi dito ay kung kasama natin ang Panginoon, hindi tayo dapat mag-alala sa mga anumang bagay na kulang sa atin dahil ang Diyos ang magbibigay ng kasapatan sa ating buhay. Meaning to say, kung ang ating buhay na ito nagiging sapat si Kristo upang tugunan ang ating mga misyon, ang ating mga responsibilidad, ito po ay nagbibigay sa atin ng kasapatan. Again, ulitin ko, hindi ito yung sinasabi natin na maging reckless tayo pagdating sa mga bagay nito. Marami po ngayon ang nagiging kalimitan, nagiging reckless dahil sa mga bagay na walang tunay na direksyon ng ating Panginoon. Tandaan natin, kung ang Panginoon Diyos ang ating kasama, magbibigay siya sa atin, magkukonvict siya sa atin ng tamang pananaw. Kaya nga po marami ang Kristiyano na nung nakilala nila ang Panginoong Kristo, tumigil na sila doon. No? Tumigil na sila. Hindi na sila nagpatuloy. Ibig sabihin, hindi na dumaloy sa kanila ang buhay na kung saan ay sinusunod si Kristo. No? Kaya nga hindi nila makita kung ano talaga yung purpose ng Diyos sa buhay nila. Kaya nga po napakahalaga na sa ating buhay ay malaman natin yung purpose na ito. Dahil sabi nga ng Panginoon, merong dito sa ating talata na ating binasa, matatakot talaga tayo. Kasi nga, kung makikita natin at mababasa natin ito, marami tayong failures, lalo na sa pagsunod natin sa ating Panginoon Kristo. Pero dito, ito yung nagpapakita sa atin ng paalala na kung paano natin dapat tinitingnan at sinusundan ng Panginoon upang tayo ay makapagpatuloy. Bakit nga ba marami ngayong Kristiyano hindi na nakakapagpatuloy sa kanilang misyon, sa kanilang buhay pananampalataya? Parang natundo ka na yung kanilang purpose, o yung hanggang dito na lang sila. Parang nalimit na ang kanilang pananampalataya o ang kanilang pagiging bahagi ng kaharian ng Panginoon. No? Point number 3 natin ay yung pakikilahok sa misyon ng Diyos. At dapat tungkulan natin yan. Dapat tayo ay nakikilahok o nagiging bahagi tayo na anumang misyon ng Diyos sa ating iglesia. Ang kaharian ng Diyos ay hindi tungkol sa sariling nating ambisyon, kundi sa pagpatupad ng layunin ng ating Panginoon Diyos. Ang misyon ay hindi lang para sa nakararanas ng dramatikong pangitain na katulad noong binasa natin kanina na si Prophet Isaiah, kundi ito po ay isang ordinaryong maaari nating masasabi na kahit tayo ay ordinaryong Kristiyano, na tayo ay nagpapatungkol po ito sa mga Kristiyano na handang maglingkod. Lord, gamitin mo ako sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan. Kaya nga nakikita sa ating bunga na kapag tayo ay lingkod na ating Panginoon Diyos o sumusunod sa ating Panginoon Diyos, na ibabahagi natin yung salita ng ating Panginoon Diyos. At ito ay nagbubunga, mga kapatid. Ito ay nagtila na nakikita natin na okay, ito ating kapatid na ito na born again din dahil sa mga paglilingkod nito. Again, ito ay hindi natin bunga kundi bunga ng Panginoon Diyos. Tayo bilang isang mga lingkod ng ating Panginoon Diyos, is a privilege na madala natin.
maipakita natin yung bunga ng Diyos sa buhay niya, yung binagong buhay, kasi hindi natin sila kayang baguhin. Ang Diyos lamang ang kayang makapagbago sa kanila at magbibigay ng bungang ito. Sabi nga, kahit anong gawin natin, no, sometimes may napakinggan po ako na isang magandang message. Sabi nga, don't love the people who doesn't love you, no? O kaya sinasabi doon parang sabi nga, if you love these people, parang pag minahal natin ang taong ito nang hindi ka naman minamahal, you waste your time, no? Bakit? No? Hindi naman ibig sabihin nito na dapat ibigay din sa yung pagmamahal. Bakit? Kasi sometimes you waste your time. Minsan natitingnan natin sa ating buhay na hindi natin minamahal yung mga taong nagmamahal na sa atin. O kuwa, ang Diyos ay siya nagmamahal sa atin ng lubusan. And sometimes, hindi natin ito nabibigyan ng halaga. Mga tao na nagbibigay talaga ng importansya sa atin, pero nakatuon tayo sa pagmamahal ng ibang tao. Maaring dito, makikita natin isang bagay ay yugto sa relasyon natin sa bawat tao. Sabi nga, minsan we waste our time doon sa mga tao na hindi naman tunay na nagmamahal sa'yo o kumikilala sa'yo. Sabi nga, relationship is not 50-50. But, kinakailangan po nating gamitin din natin ang ating mga oras ng tama. Kasi maaring napapabayaan na rin natin yung mga tao na nasa paligid natin na siyang nagmamahal sa iglesia, na siyang sumusuporta sa iyong ministeryo. Kaya nga, sa buhay na ito, ay isa privilege na sinasabi sa atin ng Panginoon na tayo ay maging bahagi, na tayo ay kumilala. It's a privilege na sabi nga, tayo ay makapaglingkod sa Panginoon. Magkaroon po tayo ng motibasyon sa ating mga puso. Ang pagtugon sa misyon ay dapat na manggaling sa pagkaunawa sa kahabagan ng Diyos sa atin. Sabi nga sa atin ng 2 Corinthians 5 verse 14. Ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat, kung kaya't ang lahat ay nabibilang ng patay. Amen. Kaya nga, sa buhay nating ito, napakahalaga. Bakit? Kasi si Kristo na namatay para sa atin ay muling nabuhay. Kaya tayo na tumusunod sa ating Panginoon Diyos, mamatay man tayo dito, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Napakahalaga po ng bahaging ito sa ating buhay. Kaya nga ang kaharian ng ating Panginoon Diyos, bagamat sa atin minsan may paghihirap, merong minsan na nahihirapan tayo na sumunod sa ating Panginoon Jesucristo kasi nga mawawala ang bisyo natin, babaguhin talaga tayo ng Panginoon eh. At kasama sa pagbabago niyan, ang ating mga kaibigan, mawawala yung iba at mapapalitan ito ng panibago. Kaya nga, sa buhay natin ito, napakahalaga ng relationship. At ito po ay nagpapakita ng bunga ng pananampalataya sa ating lahat. Dito sa ating tinatalakay ngayon, dito sa Matthew 21 verse 43, binigyan din dito ng ating Panginoon Jesus na ang kaharian ng Diyos ay ibibigay sa mga nagbubunga. Sabi, lahat yan ay pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Sabi nga, kahapon pinag-usapan natin, we cannot serve two masters. No? Hindi natin pwedeng paglingkuran ang Panginoon Diyos at ang pera. No? Ang mga nagtaong nagmamahal sa pera ay, sabi nga, ay hiwalay. Again, hindi masama ang pera, pero ang pagmamahal sa pera, ito ay nagbubunga ng kasamaan. Sabi nga, for the love of money is the root of all evil. 1 Timothy 6 verse 10. Ang bunga ay hindi lamang mabuting gawa, kundi ang pagbabagong nagmumula sa ating relasyon sa ating Panginoong Hesus. Ito po yung pag-ibig, katuwiran, at kabanalan. Ito ang mga bunga ng banal na Espiritu sa atin. Ito yung lagi nating binabasa sa Galatians 5:22-23. At kinakailangan po natin ng pagkilala sa ating bagong pagkatao. Bilang tayo ay mga nilalang, no? Sinasabi nga sa atin ng 2 Corinthians 5:17, tayo ay binago. Dapat makita sa atin ang katangian ni Kristo. But dahil tayo ay reflection ni Kristo. Sabi nga, this is our Ark of Covenant. No? Ang Ark of Covenant na yan, na sa Jerusalem, yan po ang ating Kristo.
na siyang nagre-reflect ngayon sa atin. Kung ano ang mga nagagawa natin at pagsunod natin sa ating Panginoon Kristo, ito ang nagre-reflect sa mga taong nakakahalubilo natin. So balit kung ang ating intensyon ay masama, no, ito yung nagre-reflect sa mga tao din. Kaya nga sa buhay natin, nakikita natin yung bunga ng mga tao. No? Kaya nga sa buhay natin, mahalaga na lagi nga rin natin nasasabi, test the spirit. Tingnan natin anong espiritu na meron ang mga taong ito na nasa ating paligid. Ito ba ay sa sarili nilang intensyon upang matanghal sila o maging kapuri-puri sila? No? Sabi nga ay marami at makikita natin, no, sa bunga ng mga nakakahalubilo natin. At dapat tayo, sabi nga, hindi natin dapat sila pagtuunan ng pansin, kundi pagtuunan natin yung ating sarili na maging tayo ay representative of Christ, reflection of Christ. Kailangan po natin ng paglago sa pananampalataya at pagpapakumbaba. Tayong lahat, sabi nga, ang tunay na tagasunod ni Kristo ay hindi titigil sa pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos. Yan po isang katangian. Patuloy siya na nag-aaral at nagpapakumbaba. Kasi kung tayo ay lalapit sa Panginoon, patuloy tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos, patuloy nating hinahanap ang paglago natin, ito yung ating obedience sa Kanya. At ito yung sinasabi niyang kaharian, na tayo ay nagpapasakop sa Kanya. Ang discipleship ay patuloy na proseso ng pagsisisi, paglaban sa kasalanan at paglago sa pagiging katulad ng ating Panginoon Kristo. Lahat tayo ay disipulo ng ating Panginoon Kristo. At sa ating mga church, napakalaga po ng discipleship. Yan po yung pag-attend natin sa Bible study, pag-attend natin sa mga gawain, sabi nga, kaya nga po napakahalaga ng church kasi doon tayo nakakapagtulungan at doon natin nakikita yung mga gifts ng bawat isa. At doon nagiging encouragement natin sa bawat isa. Kaya napakahalaga po ng fellowship. Napakahalaga po ng ating pagtungo sa isang iglesia. No? Na tayong lahat ay doon ay nagsama-sama at naniniwala upang gampanan natin kung ano ang kalooban ng ating Panginoon Diyos. Ang kaharian na sinasabi dito sa ating talata ngayon na kinukuha mula sa mga hindi nagbubunga dahil hindi nila ginagamit ang kanilang posisyon at pribileyo upang palaganapin ang kaharian. Minsan nakastak lang sa kanya. Ayaw niya, akin to. No? Parang ganun. Hindi natin ibinibigay. Sabi nga, we are blessed to be a blessing. Tandaan natin, lahat ng pagpapala tayo, ito ay pagpapala rin sa iba. At hindi natin mararanasan ang tunay na pagpapala kung hindi natin pinagpapala ang iba. Masakit minsan na sa buhay natin ay mas sinusuportahan pa natin ang mga taong hindi mananampalataya kaysa sa ating mga kamananampalataya. Kaya nga, mahalaga na suportahan natin, lalo na yung ating mga kapatid na patuloy na nag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos. Mga kapatid natin, tulungan natin sila na matuto. Tulungan natin sila na makatayo. Ang pagiging produktibo ay isang mahalagang aspeto ng pagiging Kristiyano. Ang paggawa ng mabuti, paglilingkod sa iba, at pagbabahagi ng pananampalataya ay mga paraan upang maipakita natin na tayo ay bahagi ng kaharian. Isipin natin ito, ang isang, sabihin natin, ang isang hardin. Ito po ay isang pribileyo. No? Ang pribileyo ito ay parang pagbibigay ng isang hardin, no, sa atin. Binigyan tayo ng lupain o binigyan tayo ng farm, no, at ang kaharian ay parang mga bunga ng dapat nating aanihin sa hardin, no. Ito yung sinasabi nga ay halimbawa ay apple farm, no. Ito ay parang yon, mga ganon. Ito ay mga nagbubunga o bunga nito na nakikita at sumasalamin. Doon maraming maraming mansanas, doon maraming prutas, doon maraming gulay sa lugar na yon. At yun yung pinapatungkulan sa kaharian na yon. Kung hindi natin naalagaan ang hardin at hindi tayo magbubunga, hindi ba natural na ibibigay ang hardin sa ibang taong handang mag-alaga nito o magbunga? Sabi nga, kung ang isang iglesia ay hindi nagbubunga, hindi lumalago ang mga tao dito,
Hindi kaya ibigay ng Diyos ito sa iba para ito ay magbunga. Mga kapatid, dito sa talatang ito, nakikita natin, ang mga tao ay binigyan ng isang pribileyo, o tayong mga tao ay binigyan ng pribileyo ng ating Panginoon Diyos. Ang pagkakaroon ng kaharian ng Diyos sa kanilang mga kamay ay napakahalaga. Tayong lahat nung nakilala sa Panginoon ay pinagkalooban ng Panginoon upang magamit ang anumang mga bagay na meron tayo para sa kaharian ng Panginoon Diyos. Ngunit, mga kapatid, ang pribileyo ay hindi panghabang buhay. Ang kaharian ay para sa mga magbubunga, para sa mga magsisikap, para sa ating Diyos, para sa mga taong tapat na naglilingkod sa Kanya. Ang layunin ng ating Panginoon Diyos ay pagpagbubunga para sa kaharian. Na dapat tayo, mga Kristiyano, ay namumunga. Hindi lamang pagtanggap ng grasya ng Diyos, kundi ang pagiging instrumento ng Kanyang grasya sa mundo. Hindi puro take lang, no? Kundi maging daluyan tayo ng biyaya ng ating Panginoon Diyos. Ang pagbubunga ay nagpapakita ng ating pagmamahal sa Diyos at ang ating pagsunod sa Kanyang kalooban. Sabi nga po, mga kapatid, ang pag-alis ng kaharian mula sa mga hindi nagbubunga ay hindi parusa, kundi isang paglipat ng responsibilidad. Kung tayo ay hindi nagbubunga, maaaring ilipat yung responsibilidad sa atin. No, kung tayo minsan ay nagmamalaki, mga bagay na ganon, ay sabi nga, it's a privilege. Gamitin na natin, gawin na natin. Ang Diyos ay patuloy na naghahanap ng mga tao na magiging tapat na tagapangalaga ng Kanyang kaharian, na magiging handa na maglingkod at patuloy na magbubunga. Kaya nakikita natin sa mga taong ito, hindi hadlang ang sakit, hindi hadlang ang edad para magbunga, kundi nakikita nila it's a privilege na habang may buhay, sabi nga, may pag-asa. O sabihin na natin, habang may buhay, may grasya ang Diyos. Habang may buhay, may paglilingkod sa Panginoon Diyos. Ang pagiging tapat na naglilingkod ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng mabubuting gawa. Sabi nga, kung minsan na pag tayo ay sinasabi natin, kaya nga ang mga pastor, hindi yan tumitigil sa pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos. Bakit? Kasi nga, sa bawat pagbabasa ng salita ng Panginoon Diyos, laging merong revelation. Subukan lang natin na lagi natin basahin ang salita ng Panginoon Diyos. Nakikita natin ang biyaya ng Panginoon Diyos. Subukan lang natin na lagi natin gamitin ang ating mga resources, kung ano yung pinagkatiwala sa atin para sa ating Panginoon Diyos, makikita natin ang kaharian ng Panginoon Diyos. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng matatag na relasyon sa ating Panginoon Kristo na nagbubunga mula sa ating panloob na pagbabago o sa ating inner peace. Ang ating mga gawa ay nagiging bunga ng ating panloob ng pag-ibig sa Diyos. Kung ano yung ating ginagawa, ating nasa isip, puso at gawa, mga pananalita, yan po ay magbubunga sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga po, mga kapatid, sa ating bawat iniisip, sinasabi, maging tapat po tayo sa lahat. No? At maging tayo ay daluyan ng pagpapala. At dito sa ating pagtatapos, mga kapatid, para sa ating aral na ito, ang mensaheng ito po ng Matthew 21:43 ay isang napakahalagang paalala po sa ating mga mananampalataya. Sabi nga, ito ay mensahe sa atin ng mga nakakilala na sa ating Panginoon Diyos. Kung tayo po ay ang mga taong yun, gawin po natin ang mga bagay na ito. Una, maging intentional sa pakikipag-ugnayan natin sa iba. Sino man yan, hayaan nating makita nila si Kristo sa ating mga salita at sa ating gawa. Ikalawa, maging bahagi ng komunidad ng mananampalataya. Tulad ng ating mga churches na meron tayo na kung saan nagtutulungan ang bawat Kristiyano sa paglago. No? Sabi nga, maging obedience tayo. No? Kung alam naman natin na ito ay lalago tayo sa Panginoon, huwag tayong matakot. No? Ikatlo, manalangin para sa tamang motibasyon. No?
Huwag nating gawin ang ministry para sa pansariling kapurihan, kundi para sa ikararangal ng Diyos. Mga kapatid, ang pagiging tagasunod ni Kristo ay hindi tungkol sa posisyon o titulo, kundi sa pagiging tapat na alagad na handang magbunga para sa kanyang kaharian. Ang pagiging produktibo sa ating pananampalataya ay hindi lamang isang obligasyon, kundi isang pribileyo na nagdudulot ng tunay na kagalakan. Ito ang tunay na paraan upang maipakita natin ang ating pag-ibig sa Diyos at ang ating pagiging tapat sa kanyang kaharian. Purihin ang ating Panginoon Diyos, mga kapatid, at nawa sa bahaging ito, tayo ay napagpala ng ating Panginoon Diyos. At sa ating huling bahagi ito ay hinga natin ng huling salita ang ating kapatid patungkol sa ating tinatalakay ngayong araw na ito. God's morning, mga kapatid. Ito pong ating napag-aralang ito ay, sabi nga po, ay kung ano daw po ang meron sa atin ay kukunin pa ng ating Panginoon kung hindi natin pangangalagaan ang bawat isa. Kung hindi natin pangangalagaan kung ano man ang ibinigay sa atin ng Panginoon. I-share po natin kung ano yung ating natutunan, ating nalalaman sa ating Panginoon. Kasi yung iba po sa atin, sasabihin na nakakahiya, hindi ko kaya, maraming mga dahilan, pero hindi mo naman sinusubukan. Try mo kayang subukan. Kasi lahat naman ng pagtatagumpay sa pagsubok nag-uumpisa. Yung pong mga example po, yung mga businessman, nag-try po sila, nagsubok sila sa maliit na bagay. Pero yung ating paniniwala, ating pananampalataya, i-share po natin sa iba. Isubok natin na i-share sa iba. Huwag po natin pangunahan yung takot, yung mga nararamdaman nating hiya, sapagkat ang Panginoon ay hindi natin dapat ikahiya. Dapat natin siyang ipagmalaki. Yun lamang po. Maraming salamat po. Okay, purihin natin Panginoon Diyos. Again, mga kapatid, ano man ang meron tayo, ito ay ating pananagutan sa Panginoon. Pag ito man ay talento, talino, serbisyo, gawin po natin ito sa kapurihan ng ating Panginoon Diyos. Maaring sa buhay natin ay hindi tayo maunawaan, hindi maintindihan. Subalit magpatuloy lamang tayo, mga kapatid. Tayo patuloy na uhuhubugin ng Panginoon Diyos, hihinugin, at makikita ang bunga ito sa atin. Sabi nga, it's a privilege to purpose, no? From privilege to purpose, bearing fruit for God's kingdom. Ngayon, nais ko na ma-acknowledge ang ating mga kapatid online, no? Nating nakasama ngayong araw na ito. Ito po ay pinangunahan ni siyempre na aking magandang nanay, Corazon Mercado. At yan, kasama rin sinundan po na pagbati, ano? Good morning everyone. Yan, kasama rin natin si Pastora Pe, no? At si Ate Aleli Silang, kasama rin natin. Ayan, God's morning everyone. Ayan. At kasama rin natin ang aming kapatid na si Caroline Mercado. Yan. Pagbati rin ni Pastora Fe. God's morning din po sa inyo, Pastora. Yan. Ganun din. Mga pagbati ng God's morning. Siyempre kasama, sinamahan din tayo ngayon ng aking pinsan, no? Na si Ate Lilibet Chua dyan sa Alamada, Cotabato. Yan. At Ninay Edna Arosena ng Liliw. Blessed God morning everyone. God bless us all. At si Eliseo Ahes, no? Sir, isang mapagpalang umaga po at purihin ang Panginoon Diyos, no? First time. At God's morning po, no? At kasama rin natin hapon po ang sulat. Hindi ko lang alam kung sino ito. Medyo malilito kasi ang profile. Yan. God's morning po sa inyo. Kasama rin natin si Ate Marta dyan sa Bulacan, Chaong. God's morning mga kapatid kay Kristo. Yan, sabi nga niya Ate Marta. At syempre kasama rin natin si Brother Mike. Yan. Biray family. God's morning bro. Sa mapagpalang umaga. Yan. Yan.
Amen. Sabi nga ni Ate Marta, papalitan ng Diyos ng tunay na kaibigan. Amen. Okay. Sino kaya yun? Okay. Sabi ni Ate Marta rin, salamat Panginoon sa kagalingan ng aking anak na si Julius. Amen. Praise God. Yan. Amen. Kasama rin natin si Sister Buena. Sa Kalihan pa rin ba siya? Sister Buena? Si Brother Alvin? San Gregorio. Yan, sa San Gregorio. Okay, yan. Mga kapatid natin yan. At matagal na nating mga kaibigan. No? Happy birthday kay Alvin. Happy birthday pala kay Brother Alvin. Ano? Yan, ako. Purihin ng Diyos. Happy birthday. Pasabi na lang, happy birthday. Yan, sa ating kaibigan na yan. Ano? Till next time, sa inyong pagbisita. O kami ang bibisita dyan. Yan, sa inyo. Yan, anuman. Yan, mga matagal na po nating mga kaibigan niya mga yan. Yan, si Ate Nela Nonoso at Nonoso Family. God's morning. Yan, God's morning din po. Salamat sa pagbati. Si Bernard Castillo, yan, kasama natin. No? Ayan, nasa Quezon City yata ito ngayon. Yan. Arang, yan. At kasama rin natin si Prince Marvin Talavera. Yan, ang guwapo. Lingkod ng Panginoon Diyos na asawa ni Tip. Aming kasama po yan. Sama namin dyan sa Bulacan Chao, dyan sa aming church, sa Purpose Field Life Ministry. Yan, kasama namin nila Pastora Fe. Yan. Yan. At kasama rin natin si Kuya Chris, siyempre. Ang aking kuya. Na pagalingin na. This morning, yan. At naka-attend na nung linggo. Yan. Sa church. Praise God. No? Praise God for His word. To God all the praises, honors, and glory. Sabi nga po ni Nay Edna. Amen. Yan. Ang aming gitarista kasama rin namin. Natin ngayon si Brother Ian. God's morning. Yan. Anyway. So isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Mamaya mayroon din po kaming Bible study at kami po ay nasa 2 Corinthians chapter 13. Kung sino man po ang gustong sumama no, sa aming pag-Bible study, ay iniimbitahan po namin kayo. You're all welcome. Ano man ang inyong denominasyon, ano man po ang ating kinabibilangan. Welcome po lahat, no? Upang ating pag-aralan. Kami po ay chapter by chapter ang aming tinatalakay. At tayo po ay inaanyahan po namin kayo sa Purpose Field Life Ministry, mula po sa Purpose Field Life Ministry, na kung nais po ninyo na makibahagi, kung kayo walang Bible study, ay invited po kayo. Dahil dyan mga kapatid, sa ating pagtatapos, tayo po ay manalangin. Let's all pray. O manaming Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa paalala na iyong ipinagkaloob sa amin. Isang paalala na nagbibigay sa amin, Panginoon, ng pananaw at pagbabago ng isipan kung paano namin tingnan ang aming buhay at kung paano namin magamit ang mga talento, mga biyaya na ipinagkaloob mo sa amin. Tunay, Panginoon, na ang iyong pagpapala, Panginoon, ay nagbibigay ng pagbabago at pagtutuwid sa aming mga kaisipan. At patuloy, Panginoon, na ikaw ang nagbibigay ng pagbibigay ng purpose sa bawat isa sa amin upang magamit namin ng tama ang bawat pinagkatiwala mo. We acknowledge, Lord, na ang lahat ng meron kami ay galing sa iyo. Kaya tulungan mo po kami, Panginoon, o patuloy na turuan upang ito ay magampanan namin at magamit namin para sa iyong kaharian at sa iyong kapurihan. Muli sa lahat ng ito, ikaw po ang aming pinasalamatan at patuloy, Panginoon, na pinaglilingkuran. At salamat, Panginoon, sa iyong provision, sa iyong pagpapagaling, at patuloy, Panginoon, na pagkakaloob ng aming pangangailangan. Maging ito man ay sa pinansyal, karunungan, o sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Salamat, Panginoon, dahil ikaw, Panginoon, ang aming Panginoon Diyos na patuloy na dumidinig, Lord, sa lahat ng pangangailangan na meron kami at kinakailangan namin. Again, O God, we thank you and we praise you. In this we pray, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Okay, humabol si Tita Leia Mercado. Tita, God's morning dyan sa Pagsanghan, Laguna. Okay, dahil dyan, let us shout, the shout of victory. Christ has died. Christ has died. Christ has risen. Christ has risen. Christ will come again. Will come again. And together we are are
for Christ. Again, God's morning, everyone.